Chapter 5. Nang magising si Syra ay nakadama kaagad siya ng kaginhawahan. Sa loob ng mahaba-habang panahon ay nun lang yata siya nakatulog ng ganoon kahimbing. And to think it was just enough. Hindi niya nakagawi ang umidlip kahit noong maliit pa siya. Pakiramdam niya ay pagsasayang ng oras yun. Mukhang malaki na ang kakulangan ng katawan niya sa tulog, kaya napatagal ang hindi sinasadyang pag-iglip niya. Hindi na ganoon kakirot ang paa niya. Tumalab na marahil ang gamot na ininom niya. She is herself out of bed. Hindi siya makalakad ng maayos, kaya paika-ika na lang na tinungo niya ang pinto. Hindi naman niya alam kung bakit lalabas siya ng kwarto. Gusto lang niya, dahil wala siyang alam gawin kung magkukulong siya roon. Mahaba ang pasilyo. Paika-ika at pakandiri na tinawid niya yon. Naitanong niya uli sa sarili kung bakit nag-e-expect pa siya ng effort na babaybayin yon. But she kept going. Natigilan lang siya nang makita niya ang hagdan. Paano niya babaybayin yon? She gripped the banister. Hahayaan pa niyang hadlangan siya ng simpleng mga baitang? Maingat na bumaba siya. Nadiskubre niyang mahirap pala. Kapag kasi nagkamali siya ng tapak, ay baka mahulog siya. Saan ka ba pupunta? Napaigtad siya nang may magsalita. Napakapit siya sa balustre dahil muntik na siyang malaglag. She had been living alone for so long. She was not used to hearing someone suddenly speak. Ano ka ba? Angil niya nang makita niya si Greg. Nakatayo ito sa puno ng hagdan. Nakatingala sa kanya. Muntik pa akong mahulog dahil sa'yo. Bakit nga kasi bumababa ka? Kung may kailangan ka, sana tinawag mo na lang ako. Sagot nito. Hello? Malay ko bang nandito ka pa? At saka marinig mo ba naman ako, Aber? Hindi siya natuwa sa tono nito. May pagka-impertinente ang dating niyon. Maririnig ko. Kanina ko pa pinapakinggan kung tatawagin mo ko. Really? Ikinagulat niya ang biglang naramdaman niya. Mukhang nakasanayan na niya ang walang nag-aalaga, nag-aalala at umaantabay sa kanya. Kaya ngayon ay parang natouch siya sa sinabi nito. Kaya nga nandito pa ako. Baka kailangan mo ng aalalay sa'yo. Anito. Salamat, pero hindi ka na dapat nag-abala. Kaya ko naman. Mukha nga. Yun nga lang, medyo delikado yatang iwan kang mag-isa. Okay lang. May boyfriend ako. Mamaya lang ay tsak na darating yon. Maagap na sabi niya. Eh di pagdating niya, tsaka na lang ako aalis. Hindi na kailangan. Tanggi niya. Hindi ako masamang tao kung iyon ang ikinatatakot mo. Anito. Hindi sa ganoon. Kung may maitim na balak ito, napakarami ng pagkakataon itong gawin yon habang nahihimbing siya. Kaya lang ay ano, sige na, pagbigyan mo na ako. Sa sandaling may makakasama ka na, aalis din ako agad. Sabi nito. Ilang sandaling napamaang lang siya rito. He seemed too good to be true. Ano at ganoon na lang ito kung mag-alala sa kanya. Hindi yata akma iyon para sa tulad niyang kakakilala pa lang nito. I'm just faking it. Giit ni Tyrone sa kanyang sarili. Ang pinatutungkulan niya ay ang concern na ipinapakita niya kay Syra. Hindi niya gustong isipin na ayaw niyang iwan ito dahil nag-aalala talaga siya rito. Mukha pa namang hindi ito sanay na umasa sa iba. She seemed like a very independent woman.
Dahil doon ay hindi nito malaman o hindi pinapansin ang limitasyon nito. I'm not a baby, sabi nito, parang nang iinsulto. I'm not helpless, as you can see. Hindi ko naman sinasabing ganoon. Aniya sa mapagpakumbabang tinig. Kailangang paulit-ulit na ipaalala niya sa sarili kung ano ang papel na ginagampanan niya. Iyon ay para hindi niya magawang barahin ito. He was just her employee, so he should act like one, even if he was getting pissed off with her. Bakit nga ba hindi na lang niya iwan ito? If she broke her neck and died, then his problems would be solved. Kanyang-kanya na ang lahat ng naiwan ni Don Anastasio. Nayamot siya sa sarili sa naisip niyang iyon. Hindi siya galit sa pera. Para ikatuwa ang kapahamakan ng iba para lang doon. Isa pa, kahit hindi nagkakakilala ang dalawa, ay kamag-anak pa rin ni Don Anastasio si Syra. Para man lang sa matandang naging napakabuti ng pagtrato sa kanya, ay dapat niyang pagmalasakitan ito. Hindi lang matatahimik ang konsensya ko kung malalaman kong may masamang nangyari sa'yo habang nag-iisa ka rito. Katwiran niya. Simpleng sprain lang to. I didn't undergo a major surgery. For heaven's sake. Bulalas nito. Pagbigyan mo na ako. Pahinuhod niya. Okay, fine. Agad na umakyat siya sa hagdan. Sinalubong niya ito para maalalayan niya sa pagbaba. Tila tatanggi pa ito. Sa paglahad niya rito ng braso niya, ay kinabakasan niya ng pagtutol ang ekspresyon nito. Pero tila naisip nitong huwag nang ituloy yon. Sa halip ay humawak na ito sa kanya at tinawakan siyang tulungan ito. Sa buong araw na magkasama sila ay nahinuha agad niya na hindi sanay na mabakante ito. Halatang ito ang tipo ng tao na dapat ay parating may ginagawa. He could see that being unable to move around as quickly and as freely as she used to be was making her feel terribly frustrated. Maraming pagkakataon na naaaktuhan niya na patayo ito mula sa kung saan man niya inaalalayang makaupo ito. Kung hindi sa maagap na paglapit niya rito, malamang na matutuunan na naman ito ng bigat ang namamagang paa. He was probably making a big deal out of a sprained ankle. Pero magandang pagkakataon na rin kasi yun para makilatis niya ang ugali ni Syra. Agad na kinakitaan niya ito ng mga ugali ni Don Anastasio. Lutang na lutang ang pagkakaroon nito ng dugong leonite. Kung ikatutuwa o ikalulungkot niya yon, ay hindi pa rin masabi. Dapat niyang ikatuwa dahil ibig sabihin ay direktang kadugo ng matanda ang magmamana ng mga ipinundar nito. Pero nakakalungkot din na hindi siya ang magtatamasa ng pinagpaguran niya. Marami pang pwedeng mangyari. Naisip niya yon. Baka naman makatuklas pa siya ng mabigat na dahilan kung bakit hindi dapat napunta kay Syra ang naiwang ari-arian ng Don. Babaling si Syra sa kanya. How do you do it? Tanong nito. Nilingon niya ito. Ang alin? Nasa sala sila noon. Nagmemeryenda sila na ipinadeliver nito. Nagpresenta siyang siya na ang maghahanda ng merienda nang sabihin nito na nagugutom, pero tumanggi ito. Why bother? It's faster to just have the food delivered. Katwiran nito. Hindi na niya pinilit ito. Nang makakain sila ay tumanggi rin itong bumalik sa kwarto para magpahinga. Sa halip ay sa sala ito nagpaalalay sa kanya. May libro itong ipinakuha sa kanya mula sa shelf at nagbasa. Siya naman ay nagkasya na muna sa pagtanaw sa labas ng bintana. He
was a workaholic himself. Or he used to be. Magmula nang magkasakit si Don Anastasio, ay tila ba biglang may tumapak ng brake sa loob ng katawan niya. Nawari niya, ang matanda ay madali ng madali sa kakakayod nung nabubuhay pa to. Pero nang yumao, ni isang kusing sa mga naipundar ay hindi nito nadala. Oo, ipapamana nito yon. Pero parang hindi sulit ang pagod at oras na iginugol nito sa mga bagay na hindi naman ito mapapakinabangan sa kapilang buhay. At hindi katulad ni Don Anastasio na kahit paano ay may mapagpapasahan ng yaman ito. Siya ay wala. He should stop and smell the roses, he realized. Namnamin man lang niya ang resulta ng mga pagpapakahirap niya. Ay ang madagdagan pa ang ipinundar niya. Mukhang hindi ba natututunan ni Syra ang bagay na yon? Kaninang inuusisa niya ang bahay nito ay agad na natukoy niyang may kaya na rin naman ito kung tutuusin. She had enough to lead with and a little more left over. Kaya dapat siguro ay ma-enjoy man lang nito ang resulta ng pinagpaguran. Pero duda siya kung nagagawa nga nito yon. Just like him before, she seemed trapped in the rat race they joined without even being conscious about it. Paano mo natitiis na walang ginagawa? Tanong nito. Hindi naman sa wala akong ginagawa. Nag-iisip ako. Sagot niya. Pagbubuga ng hangin ang naging reaksyon nito. Para sa'yo ba ay walang kwenta ang pag-iisip? Tanong nito. Hindi sa ganoon. Sanay ako na kumikilos. Katwiran nito. Nababato ko sa ganito na nakaupo lang. Baka ito ang pagkakataong ibinigay sa'yo para mag-isip. Aniya. Mag-isip ng ano? Nang dapat mong gawin sa buhay mo. Muli ay nagbuka ito ng hangin, halatang hindi ito sang-ayon sa opinyon niya. Doon ko pa alam yon. Saan nito? Ano yon? Tumitig ito sa kanya. None of your damn business. Yan marahil ang naisabihin nito. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko kung ayaw mo. Aniya. Hindi sa ganoon. Hindi lang ako sanay na inuurirat. But hey, since I got nothing better to do, I'll waste my time answering your question. Gusto kong maging successful sa buhay. Hindi ka pa ba successful sa palagay mo? Sabi niya. Not yet, but I'm getting there. May bahay ka, may sasakyan, mukhang maganda ang trabaho mo. Ano pa ba ang gusto mong makamit? A lot more. I want security in life. Yun bang alam kong kahit hindi na ako magtrabaho, ay may sapat na akong perang nakalagak sa bangko para ipambuhay sa sarili ko. Pero, teka, tama na muna ang pagtatanong mo tungkol sa akin. It's my turn. Anito? Ikaw, kontento ka na ba sa narating mo? Ang pagiging kontento raw ay depende sa pananaw ng tao. May mga tao na kahit payak ang pamumuhay, ay masaya na sila roon. Baka kabilang ako sa mga ganoong tao. Kasi, ayos na sa akin kung nasan man ako ngayon. He heard himself falter. Ibig sabihin lang niyon ay hindi siya kumbinsido sa sinasabi niya. Na hindi iyon ang totoong nasasaloob niya. But what more did he want in life anyway? Hindi mo gustong lumagay sa tahimik? Ang magkaroon ng pamilya? I read your resume and you stated there that you're still single. Anito? Darating din siguro ako ron, pero malamang ay matatagalan pa. Sa ngayon ay ayos na sa akin ang ganito. Aniya. Nagulat si Syra nang paglingon niya sa labas ay natuklasan niyang nagsisimula ng kumalat ang dilim. Where did time go?
Hindi niya mapaniwalaan na kung ilang oras ang sinayang niya sa pakikipag-usap lang kay Greg. And to think she had so many things to attend to. Kahit sana binawasan lang niya ang paperwork niya, ay nakatulong na rin yon. Instead, she spent the time yakking with this guy over some things in her life that she didn't discuss with just anybody. Hindi niya alam kung bakit, pero tila napakadali para sa kanya ang ikwento ang mga bagay na yon kay Greg. Maybe it was because he seemed so ready to listen. O baka dahil hindi siya natithreaten nito. Si Benji, kung minsan ay nararamdaman niyang nakikipagkompetensya sa kanya. Para bang dapat ay ito ang mas magaling, mas malaki ang kita, mas popular, etc. etc. Tuloy ay may mga pagkakataong naiilang siyang ibida rito ang mga achievements niya. Iniiwasan din niyang ipaalam dito ang mga balak niya. Baka sabihin nito na masyado naman siyang ambisyosa at mapaghangad. But Greg seemed just content to listen to her talk. May mga inputs din ito na nagpapaisip sa kanya. Naisip niya, kung nabigyan lang siguro ito ng mas magandang oportunidad sa buhay, malamang na mas malayo pa ang mararating nito. As it was, she could see that he would probably go farther in life than his contemporaries. Tiyak na mahihigitan nito ang mga kapareho nito ang antas dahil ito ay mas may laman ang utak. Masarap ding kausap ito. Pruweba nga niyon ang hindi niya pagkamalay sa paglipas ng oras. Maghahanda ako ng hapunan. Voluntaryo nito. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin na magpapadeliver na lang ito. Pero inunahan siya nito sa pagsasalita. Tinitiyak ko sa'yo na mas masarap ang maihahanda kong hapunan kaysa sa kung ano mang ipapadeliver mo. Anito. Really? I was about to order ribeye steak and beef bolognese. Hindi niya napigilan ang magbiro. Isa sa mga araw na to ay ipagluluto kita ng mga yon. Anito. A driver who knew all about ribeye steaks and beef bolognese. This is a very rare creature. Naisaloob tuloy niya. Iyon ay kung totoong alam nga nito ang mga putaheng sinabi niya. Pwede namang nagkukunwari lang ito. Sa ngayon ay titingnan ko na lang kung anong simpleng putahe ang maihahain ko sa'yo. Kaya kung iyong mamarapatin, pangihimasukan ko na ang kusina mo. Go ahead, it's not as if the kitchen is my favorite place. Sabi niya. Simple nga sigurong maituturing ang pochero na siyang iniluto nito. Pero hindi ganoon ang opinyon niya pagkatapos niyang matikman yon. She was just used to gourmet dishes. Sanay rin siyang kumain sa mga restaurant na ang specialty ay Filipino dishes. She had been to some of the best, but that was the first time she tasted a dish that was as good as the one Greg served her. Hindi bagay sa'yo ang maging driver. Bulalas niya. Dapat ay naging chef ka na lang. Saan ka ba natutong magluto ng ganito? Tagaluto dati ang nanay ko. Sagot nito. Sa pagbanggit nito ng tungkol sa ina, ay kinakitaan niya ng lungkot ang mga mata nito. Hindi na niya ito inusisa ng tungkol sa pamilya. Dahil parang biglang pumigat ang hangin sa pagitan nila nang mabuksan niya ang naturang paksa. Itunuloy na lang niya ang pagkain. Hindi na siya nagulat na naparami ang kain niya dahil sa sarap ng luto nito. Hinihimas pa niya ang tiyan niya nang mag-ring ang landline niya. Ako na ang sasagot kung okay lang sa'yo. Ani Greg. Sure. Nasa sala ang telepono at matatagalan kung siya pa ang magpupumilit na magpunta roon. Para sa'yo. Anito, pagkalipas ng ilang sandali. Iniabot nito sa kanya ang cordless phone. Who's that?
Bungad ni Benji sa kanya. "Oh, si Greg," sabi niya. "Masyado yatang komportable sa pamamahay mo ang taong yon. Sumasagot na agad ng telepono eh." Mabilisang ipinaliwanag niya kung bakit si Greg ang sumagot ng telepono. Habang ginagawa niya yon ay sinimulan na ni Greg ang pagliligpit ng mga pinagkainan nila. "Hayaan mo na ang mga yan," sabi niya rito. Nag-okay sign lang ito. Tsaka nito itinuloy na ang ginagawa. "What's that?" tanong ni Benji. "I told him not to do the dishes," paliwanag niya. "Teka nga, sino ba yan at ano ang ginagawa niya sa bahay mo?" Mukhang hindi ito natuwa. "He's my new driver. Pero sa ngayon ay all around muna siya. Hindi pa kasi ako makakilos. He's supposed to go home this morning but he is stuck around. Hindi nga raw kasi ako makakilos ng maayos mag-isa." "Nice guy," anito, pero bakas ang sarkasta mo sa tinig nito. "Well, he won't need to stick around much longer. Papunta na ako riyan." Nahimigan niya sa boses nito na nagsiselos. Bagay lang sa kanya. Naisaloob niya. Paano namang paminsan-minsan ay maisip nito na hindi siya dapat binabaliwala lang. Nasa sala na siya nang dumating si Benji. Sinabihan niya si Greg na maaari na itong umuwi muna dahil darating naman ang boyfriend niya. Pero tumanggi ito. Hihintayin na raw muna niya ang makakasama niya bago ito umalis. They had been together for barely one whole day, and yet she felt so much closer to him than to some of her acquaintances. Siguro ay dahil iyon sa wala silang ginawa kundi mag-usap sa buong panahong magkasama sila. Maya-maya pa ay dumating na si Benji. Halatang hindi ito natutuwa kay Greg nang ipakilala niya ang lalaki rito. "You can go." Nagdi-dismiss nito kay Greg. Nakaramdam tuloy siya ng pagkayamot dito. Mabuti pa nga si Greg ay nag-abalang samahan siya. Ito na naturing ang katipan niya ay hindi pa yata darating kung hindi nito na lamang may kasama siyang ibang lalaki sa pamamahay niya. Ngayon, kung makaasta ito ay parang kung sino pa. "Maraming salamat sa pag-alalay mo sa akin, Greg." Magiliw na saad niya para punan ang kagaspangang ipinamalas dito ng kanyang katipan. "Walang anuman yun. Sige, magpapaalam na ako." At umalis na nga ito. "Impertinente," usal ni Benji nang wala na si Greg. "Hindi mo sinabing kailangan mo ng nurse. Nagpadala sana ako sa'yo." Tila nagpaparinig pang wika nito. "Hindi ko kailangan ng nurse. Nagpresenta lang si Greg na samahan ako dahil baka raw mapano ko. Alangang tanggihan ko yun." Katwiran niya. "Kung sinabi mo sa akin na kailangan mo ng kasama, di sana sinamahan kita. Naisip mo sana na samahan ako." Ganti niya. Nagsisimula ng mapikon. "Kung aawayin mo lang ako, mas mabuti pa siguro na umalis ka na lang." Singhal niya rito. Tinitigan siya nito. Mukhang naiinis na rin ito. Keber niya, di mainis ito. "Know what? I think that's a good idea." Pagkasabi niyon ay iniwan na nga siya nito. She could only stare at him in amazement.